Hello guys, welcome back to my channel. Today mag-unbox tayo ng D-Link mobile router DWR940M. So ito yung kanyang box. Na-order ko to online. So buksan na muna natin yung box din. Tsaka ko sa inyo pakita yung device. Okay, ito yung kanyang package. So box natin. So, ito yung kanyang delivery receipt for the warranty. So, sa muna natin kasi for the warranty, message ko sa mga warranty. So, here's the box. D-Link. Tapos, Wi-Fi 6, 4G, CAT. So, andito yung mga description niya. Pero mamaya papakita ko rin sa inyo yan. So, buksan na muna natin yung main box. Naka-plastic pa yan, guys. Ayan. So, here's the unit. Set aside muna natin. Upon opening, meron tayong quick installation guide. So, nandyan yung instruction kung paano gamitin. Set aside muna natin. At meron siyang kasamang cable. Type-C cable. And wala nang laman yung box. So, ito na yung device. So, maliit lang siya. Mukha lang siyang power bank. Okay, magaan lang siya, guys. Okay, ito yung kanyang side. So, meron siyang parang butas doon sa gilid. So, para pag uminit, hindi siya... Para meron siyang pasingawan ng init doon sa side. Sa kabilang side, nandun yung kanyang power button at yung kanyang WPS. Meron din siyang mga butas dun sa gilid. So, bali 4. Tapos sa ilalim nandun yung kanyang USB port para sa reverse charging. Meron siyang reset button dun sa gilid, yung butas na yan. At yung kanyang Type-C port. At meron din tayong SIM card slot, nano SIM. At ito yung kanyang screen na 1.77 inches. So, mukha lang siyang malaki dun sa kasi yun yung kanyang design. Pero yung pinaka main screen niya is 1.77 inches lang. Dun sa harap makikita nyo yung 10,000 mAh supercharged mobile Wi-Fi. Pocket Wi-Fi at the same time pwede nyong gawing power bank. So 10,000 mAh battery. So nabasa ko dun sa kanyang description, up to 24 hours yung standby time niya. Tapos yung operate up to 10 hours. So pag ginamit mo siya, kaya niyan tumagal up to 10 hours. Okay, power on na muna natin yung device para makita natin. Pero bago yan, lagyan na muna natin ng nano SIM. So, ang gagamitin kong SIM card ay GOMO. So, ito yung kanyang SIM slot. Ilalagay na natin yung SIM card. Ayaw niya pumasok, ibig sabihin baliktad. So pag yung SIM card ayaw niya pumasok, ibig sabihin baliktad. So nalagyan na natin ng GOMO SIM doon sa ilalim. And subukan na natin i-power on.
So nakita nyo merong logo ng D-Link. Kaya pan opening, makikita nyo dyan yung kanyang 4G signal dito sa left side. Tapos yung kanyang Wi-Fi signal dun sa gitna. At yung battery indicator dun sa right side. Yung kanyang LTE strength dun sa left side. Yung makikita nyo dyan na bar. At yung kanyang logo ng network provider doon sa gitna, sa baba. At yung D-Link na wireless SSID and password. For now, subukan ko munang gamitin yung device para mabigyan ko kayo ng feedback. So ayun guys, nakapag-connect na tayo doon sa Wi-Fi. At na-testing na rin natin yung kanyang internet. So kung mapapansin nyo doon sa devices doon sa right side, may nakasulat na 2. So ibig sabihin 2 device yung nakakonect. And kaya ako siya binili guys dahil doon sa features niya na reverse charging na pwede nyo siyang gawing power bank. So ito yung original na cable na kasama doon sa package. So nakalagay kasi doon sa description niya online na please use original cable na kasama doon sa package. So subukan nating i-charge yung device. So ayaw niya gumana. And subukan natin gamitin yung cable ko na extra. So ayaw pa din. Ayun, gumana na. 98%. Ulit natin. And 98%. Subukan natin dun sa isang device. So, ibalik natin dun sa original na cable na kasama dun sa package. So, okay. Try natin dito sa kabila. So gumana naman siya. Yun nga lang guys, kailangan siyang ulit-ulitin para gumana yung power bank. Yun yung disadvantage niya na una ko nakita. Pero so far gumagana naman yung reverse charging niya. So magdala na lang kayo ng extrang cable kung sakali. Tapos yung kanyang device is Type-C na yung kanyang charging port at nano SIM na yung kanyang SIM card. So by the way, yung password nga pala bago ako nakakonect, hindi ko siya masyadong makita doon sa likod kasi piano finish yung kanyang device. So masyadong makintab at maliliit yung sulat doon sa likod. So ang ginawa ko is pinicturean ko na lang yung nakasulat and then sinum in ko para mabasa ko yung kanyang password at Wi-Fi key. Okay, para dun sa kanyang IP address, para mapalitan nyo yung Wi-Fi name, password, etc. etc. Punta lang kayo sa kanyang website, tapos i-type nyo yung 192.168.0.1, tapos makikita nyo dun yung login. Ang ilalagay nyo dun sa username niya is admin, tapos yung passcode na nandun sa likod. Ayan, magkasunod dyan, user admin tsaka password, magkatabi yan. So
Para mas makita nyo, picturean nyo na lang. And then, pwede nyo nang i-browse yung IP address nya. So, pwede nyo palitan yung passcode, makikita nyo dyan yung inbox, tapos, etc. etc. So, pwede rin naman i-download nyo yung kanyang app, yung D-Link Mobile Connect. Pwede nyo i-scan yung QR code. Pwede siya sa App Store, tsaka pwede din sa Google Play. So, ang gagawin nyo, bubuksan nyo lang yung D-Link kapag na-download nyo na. And magla-login kayo dun sa magla-login lang kayo, lalagay nyo yung admin name, user admin. Yung user nya is admin, yung password nya same pa rin. So ganun din, pwede nyo siyang explore, modify nyo yung password, update, Wi-Fi settings, etc. etc. By the way, yung kanyang Wi-Fi band is 2.4 GHz. Support 4G and 3G. Okay, USB-C na yung port for fast charging. Tapos USB-A yung kanyang reverse charging. Okay, by the way guys, open line nga pala to. 3 years warranty. So kaya kanina meron siyang kasamang resibo. Delivery receipt. By the way, nabili ko siya sa Lazada. So, ang presyo niya is 3,424. So, nabili ko siya nung 7/7 sale. Nagkaroon ako ng voucher. So, nakuha ko na lang siya ng 2,899. And, kaya niya mag-connect up to 32 devices. And, so far, okay naman sa akin kasi ang habol ko lang talaga sa kanya is yung Wi-Fi. Plus, pwede mo siya gamiting power bank. So, yun lang guys. See you again for our next unboxing. And sana nagkaroon kayo ng idea about D-Link DWR940M. At magkita-kita ulit tayo sa susunod nating unboxing. Okay guys, bye!